Hello, what's up guys? Welcome for another episode of the Morris Farms channel. This time, papakita ko sa inyo guys kung paano ko inaabunuhan ang ubas natin na mayroon ng bunga. Lumalaki na yung bunga niya. Itong nakikita nyo guys ay bunga-bunga yan ng Baikonur. Itong dalawang puno ng ating Baikonur. Ito. At saka yun, malalaki na yung bunga na guys. Nabalot ko na siya ng protein bag. Libre na siya sa mga nanunusok na mga insekto at saka mga matatakaw na ibon. Malapit na siyang mahinog guys. In about 1 month from now, mahihinog na yan. In a week or two, magbe-berison na siya or berison period na niya. Ibig sabihin, magbabago na ang kanyang kulay. So kailangan ng maabunuhan guys ng tamang abono para sa ganyang stage ng paglaki ng berries ng ating ubas. Ang ginagamit kong abono guys, pag ganyan na malaki na itong mga bunga ng ating ubas, tapos 1 month na lang mahihinog na siya, ay yung potas na tinatawag nila or muriate of potas. Ito yung tinatawag din nila na 0060. Sa NPK, 0 ang nitrogen niya, 0 ang phosphorus niya, ang potassium niya ay 60. Yun ang kailangan ng ating ubas na malalaki na ang kanyang bunga at malapit na rin siyang mahinog. Ang naitutulong ng potassium or the muriate of potas na tinatawag nila, yan ang sabi nila pampabintog ng bunga or to make the berries bigger, heavier. Ayun. At isa pa, yung muriate of potas na yan or the 0060, yan ang pampatamis sa berries ng ating ubas pag nahinog na siya. Ito guys, ipapakita ko sa inyo. Ito ang potas or muriate of potas or 0060. Papansin nyo, color pink siya. Ayan. Ngayon sa pag-apply naman, side dressing ang ginagamit natin para slow release ang kanyang mga minerals dito sa puno ng ating ubas. Habang dinidilig natin, unti-unti siyang nalulusaw. Yun ang nagiging pagkain ng ating ubas guys. Ang recommended amount or volume ng nailalagay natin sa bawat puno ng ating ubas ay from 200 grams to 250 grams. Estimate na lang guys, mga 2 dakot yon. So dadakutin ko na lang ito at ilalagay ko dito sa tabi ng puno ng ating ubas. By the way, papansin nyo guys, maraming tain na ng baka dito sa puno ng ating ubas. Yan oh. Organic fertilizer yan. Anyway, maggagawa ko ng separate vlog tungkol sa paggamit ng mga organic fertilizer or yung mga cow manure, cow dung, chicken manure, at saka iba pang mga organic fertilizers. Later on, gagawa ako ng vlog tungkol dyan. I-apply na natin itong 2 dakot na muriate of potas dito sa puno ng ating ubas. Ayan ang puno niya guys, oh. Puno ng ating Baikonur. Yan, ilagay ko na dito sa tabi niya. Yan, medyo paikot. Isa pa. Yan, isa pang dakot. Ilagay ko dyan. Ganyan guys ang pag-a-apply ko ng fertilizer muriate of potas na rich in potassium dito sa puno ng ating Baikonur grapes. Ayan guys, oh. Yung isa lalagyan ko na naman kasi 2 puno lang naman ito. Ayan, lagay ko na dito, paikot. Ayan guys, 2 dakot lang naman ang kailangan.
Yan. Regular ang pag-aabono natin guys. Ang next na pag-a-apply natin 10 days from now. So every 10 days ang pag-a-apply ko ng abono guys. Anyway, slow release naman yung side dressing. Hindi siya mawawala kagad sa puno niya. At saka marami na mga organic fertilizers na inilagay natin dyan. So okay lang. Yan, ganyan guys ang pag-a-apply ko sa puno ng ating ubas. Side dressing, saka 250 grams per hill or bawat puno. It's expected na pag nasipsip yan ng roots ng ating ubas at aakyat na yan dito sa itaas, makakatulong yan guys na palakihin ang bunga ng ating ubas. Sabi nila mapabintog or whatever term na ginagamit nila to make the berries heavier, larger or bigger. Ayan. Itong ganyan na size guys, ano na yan. Kung bilog sana yan, parang marble size na yan. So hindi na magtatagal. Talagang lalaki na yan. At saka darating na yung berry sown period na tinatawag nila. In about 2 weeks from now, magbe-berry soon na yan or mag-change color na yung berries ng ating ubas. I-update ko na lang kayo pag berry sown period na para makita nyo yung babago na mangyayari dito sa kulay ng berries natin. Ayan o. Malalaki na siya. I think that's enough for this vlog guys. Sana may natutunan kayo dito sa vlog natin. Another tip on how to improve the berries of our grapes na malapit ng mahinog. Sa mga viewers natin, please consider subscribing at tuloy-tuloy ang mga experiences na ipopost ko dito sa ating channel sa pag-alaga ng ating ubas. Sa mga subscribers natin, thank you very much for continually watching my videos. This is Onofre Morris of Morris Farms na nag-iwan sa atin lahat ng isang magandang araw. See you on the next vlog guys. Bye bye.